The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Mark. Glory to you, O Lord. When Jesus had crossed again in the boat to the other side, a large crowd gathered around him, and he stayed close to the sea. One of the synagogue officials, named Jairus, came forward. Seeing him, he fell at his feet and pleaded earnestly with him, saying, "My daughter is at the point of death. Please come lay your hands on her, that she may get well and live." He went off with him, and a large crowd followed him and pressed upon him. There was a woman afflicted with hemorrhoids for 12 years. She had suffered greatly at the hands of many doctors and had spent all that she had. Yet she was not helped, but only grew worse. She had heard about Jesus and came up behind him in the crowd and touched his cloak. He said, "If I but touch his clothes, I shall be cured." Immediately her flow of blood dried up. She felt in her body that she was healed of her affliction. Jesus, aware at once that power had gone out from him, turned around in the crowd and asked, "Who has touched my cloth?" But his disciples said to Jesus, "You see how the crowd is pressing upon you, and yet you ask, 'Who touched me?'" And he looked around to see who had done it. The woman, realizing what had happened to her, approached in fear and trembling. She fell down before Jesus and told him the whole truth. And he said to her, "Daughter, your faith has saved you. Go in peace and be cured of your affliction." While he was still speaking, people from the synagogue official's house arrived and said, "Your daughter has died. Why trouble the teacher any longer?" Disregarding the message that was reported, Jesus said to the synagogue official, "Do not be afraid, just have faith." He did not allow anyone to accompany him inside except Peter, James, and John, the brother of James. When they arrived at the house of the synagogue official, he caught sight of a commotion, people weeping and wailing loudly. So he went in and said to them, "Why this commotion and weeping? The child is not dead, but asleep." And they ridiculed him. Then he put them all out. He took along the child's father and mother and those who were with him and entered the room where the child was. He took the child by the hand and said to her, "Talitha kum," which means, "Little girl, I say to you, arise." The girl, a child of 12, arose immediately and walked around. At that they were utterly astounded. He gave strict orders that no one should know this, and said that she should be given something to eat. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Dalawang mahalagang aral ang tinuturo sa atin ng ating binasang Ebanghelyo. Una, ang ating Panginoon, kahit siya ay maraming ginagawa, maraming iniintindi, nagmamadali, may panahon para sa atin. Sa Ebanghelyo, si Jesus ay nagmamadali, parang emergency kasi tinawag siya. Yung anak ng isang opisyal ng sinagoga ay naghihingalo na. Kaya kailang puntahan niya agad. Nagmamadali siya. Pero along the way, may babaeng lumapit sa kanya, may sakit. Dinudugo ng kahit tagal-tagal na. Huminto si Jesus, kinausap ang babae at pinagaling. Kahit nagmamadali siya. Ibig sabihin, si Jesus may panahon para sa atin. Bakit? Kasi ang bawat isa sa atin ay mahalaga. Pwede siyang istorbohin. Pwede siyang lapitan anumang oras. May panahon siya para sa atin. Ako kumisan parang naiinis. Pag may kausap ako, tapos hawak yung cellphone. "Oh, Father. As Father. As Father." Sabi ko unahin mo muna yung kausap mo sa cellphone bago mo ako kausapin. Parang wala ka namang panahon para sa akin. Unahin mo na muna yan. Kasi nakikita ko yung mga magpamilya kumakain sa labas. Kahit sa loob ng bahay, sa loob ng tahanan, nabang kumakain yung mga anak dut ng gadgets nila. Parang sinasabi, mas mahalaga itong ginagawa ko. Huwag niya akong istorbuhin. O ito nagmimisa tayo.
Baka ang iba sa inyo may hawak na mga cellphone dyan. Lalo na sa mga nasa labas. Diba parang nakaka-insulto yan sa Panginoon? Kaharap natin siya. Tapos parang sinasabi sa kanya, wala akong panahon para sa iyo. Unahin ko to. Mas mahalaga to. Di ba natandaan natin nung bago siya namatay sa hardin ng Getsemane, habang siya nagdadasal, yung kanyang mga alagad, natutulog lang. Kaya sabi niya hindi niya ba ako mapagbigyan kahit isang oras lang? Paglaan ng panahon, nasamahan niyo ako. Isang oras lang. Kaya itong misang to, ilaan natin ang ating buong panahon sa Panginoon. Ang ating isip, ang ating puso, ang ating katawan. Makinig tayo. Makilahok tayo. Sumagot tayo. Panginoon, ang panahon to ay para sa iyo. Mahalaga ka para sa akin. Tayo mahalaga para sa Diyos. Bigyang halaga din natin ang Diyos. Bigay natin ng panahon para sa Kanya. Pangalawa, binuhay na Jesus ang patay. Wait, ang mas mahalaga, binuhay niya ang namatayan. Pagdating ni Jesus doon, sa bahay ng pinuno ng sinagoga, patay na ang bata. Binuhay ni Jesus ang patay. Pero, may kalakip yon. Hindi lang binuhay ni Jesus ang patay. Binuhay niya ang namatayan. Ang mga magulang ng bata, makamag-anak, makaibigan, makapatid, pamilya, malungkot na malungkot, iyak ng iyak, namatayan. Binuhay na Jesus ang bata at binalik sa kanila. Yan ang ginagawa ni Jesus. Binubuhay ang mga namatayan. Ang mga namatayan ng pag-asa. Magusto ng sumuko. Ang sinasabing, hindi na ako gagaling sa sakit ko. Wala nang mangyayari sa buhay ko. Hindi na kami makaraw sa hirap na ito. Hindi na matatapos yung problemang ito. Hindi namin makayanan yung aming pinagdadaanan. Yung gusto ng sumuko, mga nawalan ng pag-asa. Yan ang ginagawa ni Jesus. Muling binabalik ang ating lakas at ang tiwala sa Diyos. Habang may buhay, may pag-asa. Yan ang ginagawa ng Diyos sa atin. Kaya ba't sa ating pagsisimbang, sa ating pagdadasal, sa ating paglapit sa mahal na ina, muli tayong pinapalakas Panginoon, makakayanan ko to. Panginoon, malalampasan ko to. Panginoon, lilipas din to. Yan ang ginagawa ng Diyos sa atin. Binubuhay ang mga namatayan. Kadalawang malagang aral tinuturo sa atin ng ating ebanghelyo sa linggong ito. Una, ang Diyos may panahon para sa atin dahil tayo mahalaga sa Diyos. Bigyang panahon din natin at halaga ang Diyos sa ating buhay. At pangalawa, ang Diyos, binubuhay niya hindi lang ang mga patay, kundi ang mga namatayan ng pag-asa. Tinuturo sa atin, habang may buhay, may pag-asa.